Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, al-jannatu wan nar. Sa sumunod na usapin. Al-jannatu khalidatun wa ahluha khalidun. Ang paraiso daw ay mananatili habang panahon at ang mga nakatira rito ay mananatili rin habang panahon. Sa dito nilinaw ang usapin na ito kasi meron nga mga ligaw na naniniwala na hindi habang panahon yung paraiso. At ito ay kumbaga nililinaw ngayon dito, alhamdulillah. Yung nga sinasabi, al-jannatu khalidatun la tafna wala tabidu. Ang paraiso ay mananatili habang panahon. Hindi ito masisira at hindi ito maglalaho. Ahluha fiha khalidun. At ang mga nakatira rito ay mananatili rito habang panahon. Yun nga, sa mga literal na kahulugan ng mga ayat tungkol sa Quran, tungkol sa paraiso na nasa Quran, malilinaw lahat di ba? Khaliduna fiha o khalidina fiha. Ulit-ulit yung salitang khalid o khalidun. Mukhalladun. At iba't iba pang mga ganong salita ng kahulugan, pananatili habang panahon. Pagiging buhay habang panahon. Kasi nga, ang mga scholar, inuunahan na nila yung mga ganitong mga usapin para maisarado na yung anumang pinto ng hindi pagkakaunawa ng tao. Yung mananatili sila roon habang panahon. O doon sa Khalidun muna, buhay sila roon, mabubuhay sila roon habang panahon. Kasi yung konteksto ng khuld o ng khulud, ang konteksto dito ng khulud, yung kabaligtaran ng kamatayan. Hindi ka mamamatay doon sa paraiso. At hindi ka na nga mamamatay doon sa paraiso. Ibig sabihin, hindi ka mawawala sa paraiso. La yarhiluna anha wala yatanun. Hindi sila aalis sa paraiso. Diba yung tao, halimbawa nandun siya sa paraiso, aalis siya, lalabas siya sa paraiso, pupunta siya ng impyerno, o mamamasyal sa iba pa. Kung meron pang ibang lugar na nilikha si Allah, pupuntahan niya, hindi na, doon siya sa paraiso. At anyway, wala namang dahilan para umalis siya doon Diba? Wala nang dahilan para umalis ang tao sa paraiso. Naroon na lahat ng magugustuhan niya. Hindi siya maiinip doon, hindi siya mayayamot. Nandun yung mga gandang tanawin, nandun yung masarap na pagkain, nandun yung mga asawa mo, nandun yung kung ano-anong mga bagay na hinahangad ng tao. Anumang bagay na nagpapaligaya sa tao. Naroon lahat. At syempre, wala roon yung mga bagay-bagay na inaayawan ng tao. Di ba? Ngayon, mga admin nyo, si Panot, wala dun, wala sa paraiso inshallah. Kaso nag-Muslim pala, no? Walang parcel. Ha? Saan? Sa Saudi? O ano? Sa abroad? Hindi problema. Baka si Kapitan pa yung nagpasyahada doon. Oo. Ha? Abra? Baka nadali ng shahada modus yun. Pero maya-maya nag-Muslim pala, no? Muslim pala. Tapos mas matuwid pa sa atin. Wala doon yung mga, naroon lahat ng gusto mo at wala doon yung mga bagay na ayaw mo. Yung kagandahan sa paraiso Kasi pwede mangyayari may lugar. Gustong gusto mo yung lugar. Pero may maraming bagay doon ayaw mo Diba? O dito, maganda naman dito. Kaso ayaw natin dito yung daanan. Mahirap yung daanan. May tuko. Pero doon, inshallah, walang tuko doon. Kung may impyerno yan, mananatili na siya doon habang panahon, halimbawa, sa mga pinaggagawa niyo, kaya hindi pala talaga Muslim yan. Wala rin siya doon para maminsala. O kung papasok man siya doon, matuwid din siya. Matuwid na siyang papasok, inshallah. Wala yubiduna, wala yamutun. Hindi sila maglalaho. Yung ibada kasi, ang ibada,
ibadatu, yung alif yun, alif na ibada. Ano, ang translation nito ano, wala kasing English itong parte na ito, hindi ko alam bakit 'tong libro nung Jan na, hindi lahat translated sa English. Wala siya dito. Yung konsepto ng ibada parang extinction, 'di ba, maglalaho yung mga may mga uri ng hayop, wala na sila ngayon, ubos na lahat. Yun yung ibada. La yubiduna wa la yamutun. Hindi sila ma-extinct kung hindi sila mamamatay. Ibig sabihin pinagbibigyan diinan talaga na hindi ka mamamatay doon, hindi ka mawawala doon. Hindi ka aalis doon. Sa Surat Ad-Dukhan binabanggit, la yadukuna fihal mauta illa al-mautatal ula wa waqahum madabal jahim. Hindi sila makakatikim doon sa paraiso ng kamatayan, liban na lamang sa kamatayan na nauna sa dunya. Sa paraiso wala nang kamatayan. Wala nang kamatayan. 'Di ba? Yung dito sa mundo nag-e-enjoy ka na lang, pwede ka pang mamatay 'Di ba? Nagsu-swimming ka, pwede kang malunod. Nagbibisikleta ka, pwede kang madisgrasya, nagbumotor ka, maraming pwedeng mangyari Pero doon sa paraiso, yung mga ini-enjoy mo doon na gawin, nagsuswimming ka doon, 'di ba? Swimming ka sa ilog. Ilog ng alak. O hindi ka malulunod doon. Alhamdulillah. Hindi ka na malulunod doon. Hindi ka makakatikim ng kamatayan doon. Hindi ka nga mapipinsala Ultimo init ng araw, wala doon. Maliwanag, may liwanag, pero hindi katulad dito na merong mainit na araw. Lamig, wala rin. Maginhawa yung klima. Pero walang lamig na katulad ng lamig dito na nakalimang kumot ka na, pantalon mo 3, naka-shorts ka pa, naka-brief, malamig pa rin. Sa sobrang lamig. Doon hindi, wala nang ganun. Wala nang ganun. Hindi sila makakatikim ng kamatayan. Yung andito sa yung napapaisip tayo dito, yung paraan ng pagkakasabi ni Allah. 'Di ba? Ito rin yung sinasabi niya, 'di ba? Kullu nafsin da'ikatul maut. Ang bawat isa ay makatitikim ng kamatayan. So yung kamatayan, binabanggit ni Allah na matitikman ng tao. So ibig sabihin may lasa, kumbaga may lasa o kumbaga hindi siya basta-bastang pagdaraanan ng tao Kumbaga pagdurusahan talaga niya yung kamatayan. Pagdurusahan niya yung pait o ano pa man, kumbaga. So wala silang matitikman na kamatayan sa paraiso liban na lang sa kamatayan na nauna. At iniligtas sila ni Allah sa parusa doon sa impyerno. At ganyan din Suratul Kahf. Innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tunay na ang mga nanampalataya at gumawa ng mabuti para sa kanila sa paraiso o para sa kanila ang mga hardin ng Firdaus. Yung isa sa mga pangalan ng paraiso, Firdaus. At yun din tinutukoy sa paliwanag ng mga scholar, yung Firdaus, ito yung pinakamatataas na antas ng paraiso. Yung Firdaus al-A'la. Sa Firdaus daw ang magiging nuzul para sa kanila. Nuzul sa kahulugan na pagbati sa kanila, pagsalubong, pagdating nila, didiretso sila dun. Welcome sa paraiso, yun yung pwesto mo dun sa dun sa pinakamataas. Ganun. Nung nag-Muslim nga ako, ini-imagine ko talaga yung paraiso. Kasi lahat ng magandang nakita ko sa pelikula o napanood ko sa TV. Inisip ko ganun kaganda yung paraiso. Syempre mahigit pa. Kasi nga wala namang nakakita pa sa paraiso. At ang namang makikita mo sa paraiso, hindi nakita ng anumang mata. O hindi narinig ng anumang tenga. At hindi pa naisip ng anumang puso. Walang katulad ng paraiso. So nuzul na pagsalubong at syempre nuzul sa kahulugan na tirahan. Yun ang magiging tirahan nila. At malinaw, binabanggit, khalidina fiha, la yabguna anha hiwala. Mananatili sila rito at hindi sila maghahangad na lumipat pa rito. Hindi sila paalisin doon.
At sila mismo ayaw nilang umalis doon. Hindi naman sila talaga paalisin doon, pero sila mismo gusto na nilang manatili doon. 'Di ba ganyan yung pakiramdam ng tao, 'di ba nagbabakasyon ka, parang gusto mo na manatili do'n sa lugar na maganda, tahimik. Kaso wala ka ng pera, eh, kailangan mo ng bumalik. Kailangan mo ng umuwi. Pero do'n sa paraiso alhamdulillah, walang ano, wala ng trabaho doon, puro na lang pagkakamit mo ng gantimpala sa anumang kabutihan na ginawa mo, pagkakamit mo ng gantimpala. Kung ano-ano nga naiisip ko nun sa paraiso, eh. Isip ko nun ano, kung ano-ano ba yung pagkakaabalahan ng tao. Pero marami, marami. Kasi kung titingnan pa lang natin yung hadith, 'di ba, yung kahuli-hulihang tao na papasok sa paraiso. Ilang dunya ba, ilang kasinlaki ng dunya yung meron siya, 'di ba? Mga 5 dunya pataas, 10 pataas, ganoon. Gano'n karami. Yung dunya, kasinlaki ng dunya na bahagi niya ng paraiso. Eh, yung dunya nga hindi mo naman magagalugad sa loob ng kahit sabihin natin mabuhay ka ng 1,000 taon, eh. Gagalugarin mo ito 'tong buong dunya. Isang taon nasa Pilipinas ka, sunod na taon pumunta ka ng Thailand, tapos Vietnam. Ikutin mo ng ikutin yung Pilipinas, 'di mo siguro magagalugad ng 100 taon, eh, as in yung lahat ng lugar mapupuntahan mo, lahat ng kuweba mapupuntahan mo, lahat ng gubat, lahat ng mga hayop makikita mo, hindi, eh, marami kang pagkakaabalahan dun sa paraiso. Tapos yung asawa mo marami din pupuntahan mo o kung gusto mo kasama mo rin sila. Maraming pagkakaabalahan, marami. Tapos yung ilog ng alak iba-iba yung flavor, 'di ba? Maraming pagkakaabalahan. Kaya ano lang, relax, relax lang tayo inshallah. Lilipas lilipas din 'tong dunya. Maraming nakakabwisit dito, 'di ba? O do'n pa lang sa ano, sa warehouse niyo ang daming nakakabwisit do'n. Buti nga nabawasan na ng isa, si Walid, nawala na. Nasaan pala 'yun? Wala ng balita. Ito talaga yung dunya, eh, maraming nakakabwisit dito, eh. Kasi nga ano 'to, eh, lugar talaga 'to ng pagsubok. Dito makikita ni Allah kung sino yung karapat-dapat sa kanyang paraiso. Waqad sukna indal hadith an khuludin nar. Eh, gano'n din sa pananatili ng tao sa impyerno. Yung mga nag-shirk talaga, namatay na nagsi-shirk, mananatili sila sa impyerno habang panahon. Mananatili sila sa impyerno. Ala hadithul lati yukhbiru fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dabhi al-mauti bainal jannati wan nar. So ito yung hadith tungkol sa kung paanong kakatayin ang kamatayan dun sa lugar sa pagitan ng paraiso at impyerno. As in, mawawala yung kamatayan. Mawawala. Ibig sabihin, wala nang mamamatay. Yung mga nasa paraiso hindi mamamatay, eh yung nasa impyerno din, waliyadu billah, hindi rin sila mamamatay. Patuloy nilang natitikman yung kamatayan. Kasi ganun nga nilarawan ni Allah yung kamatayan, eh. 'Di ba? Kullu nafsin da'iqatul maut. Ang bawat isa mga katikim ng kamatayan. La yadukuna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Hindi nila matitikman dito sa paraiso ang kamatayan liban na lamang sa kamatayan na nauna. Kakatayin daw yung kamatayan. At hindi sila mamamatay. Yung sa impyerno, mararanasan nila ng paulit-ulit yung kamatayan. Matitikman nila ng paulit-ulit yung kamatayan pero hindi sila mamamatay. Kasi 'di ba tingnan niyo nila yung mga parusa sa impyerno. Lahat 'yan ikakamatay ng tao, eh, kung mangyari sa dunya, 'di ba? Iinom ka ng kumukulong tubig, mamatay ka. Tapos yung mga hadith pa, yung nakita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Isra wal Mi'raj, 'di ba? Yung binabagsakan ng bato sa ulo, 'di ba? Mamamatay, kamamatayan 'yun ng tao. Tapos mamaya mabubuhay na naman siya, tapos uulitin na naman sa kanya. Paulit-ulit niyang mararamdaman. Paulit-ulit niyang mararamdaman. Tapos yun nga yung ano, 'di ba? Mahimala yung aya na 'yun, eh. Yung tungkol sa pagbabalik ng balat pagkatapos na masunog ito.
Kasi yung balat pala natin kapag nasunog na yung balat, wala na yung pakiramdam eh. Wala nang pakiramdam, manhid na. Kasi yung pandaman natin, nandun lang siya sa labas ng balat. Eh pag nasunog na yun, manhid na yun, hindi na yung makaramdam ng init. Maring, maring ano eh, mararamdaman niya iba pang sakit pero yung init hindi na. Manhid na siya eh. Manhid. Yung mga may ketong, dati wala pang gamot yung ketong eh. Isa sa mga unang sintomas nila, di ba yung ketong sakit sa balat? Tapos parang nalulusaw yung ano, yung unang malulusaw nun yung ano, yung mga dulo ng daliri. Kaya madalas sa may ketong noon, walang kamay. Napuputol yung kamay nila, parang nalulusaw. Yung dating leper colony sa, ano, sa Palawan, yung sa, nalilito kasi ako, diba, Coron o Kulyon yata. Kasi malapit din sa Coron eh. Yung Kulyon ang leper colony. Doon sila iniipon nun. Kaso ngayon may gamot na. Kaya wala nang leper colony ngayon. Yung isang unang sintomas nila, manhid yung kamay nila o yung ano nila, yung balat nila. Hindi sila napapaso, hindi sila nakakaramdam ng pagdatusok, hindi, manhid sila. So yung aya, innaladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Yung tunay na yung mga hindi na nampalataya sa aming mga tanda, itatapon namin doon sa impyerno, sa apoy. Kullama najjats juludahum baddalnahu juludan gairaha liyadukul adab. Tuwinang nasusunog daw, natutusta yung kanilang balat. Papalitan ni Allah ng bagong balat para matikman nila ang parusa ng paulit-ulit. Para matikman nila ang parusa ng paulit-ulit. Biruin niya, di ba? Ibig sabihin yung si Allah, yung na kumbaga nagsasalita sa Quran, alam niya talaga kung anong kanyang nilikha. Na kapag nasunog na yung balat ng tao, wala na yung mararamdaman eh. Yung patay nga, di ba? Ang daming ilang beses na nangyari yan eh. Yung mga diktador o yung mga tao na galit sa kanila yung mga tao, yung mga kriminal, di ba? Patay na, pinapatay pa uli, di ba? Patay na, pero hinahambalos pa, sinasaksak, pinapako sa krus, bilibitin pati warik. Wala nang mararamdaman yung patay na yun eh. Wala nang mararamdaman yung patay na yun. So, doon sa impyerno, hindi naman sila mamamatay. So, paulit-ulit nila mararamdaman yung anumang parusa. Paulit-ulit nilang mararamdaman. Pero nga doon sa dito sa talakayin dito, tatanggalin na ni Allah yung kamatayan. Wala nang kamatayan. Thumma yaqalu li ahlil jannati wa ahlin nar, ya ahlal jannati khuludun fala mauta. O mga tao sa paraiso, naririto buhay na walang hanggan. Para sa inyong buhay na walang hanggan, na walang kamatayan. Wa ya ahlan nari, khuludun fala mauta. O mga tao sa impyerno, para sa inyong buhay habang panahon at walang kamatayan. Inna muqtadan nusus ad-dala annal jannata tukhlaqu khalqan ghayra qabilin lil fana. So lahat ng mga dalil na ito ay patunay na ang paraiso ay nilikha na hindi ito maglalaho. Makadali ka ahluha. Ganito rin ang mga tao rito. Hindi sila maglalaho. Hindi sila mamamatay. Hindi sila aalis dito. Hindi sila malulusaw o ano paman. Yan ay iniulat sa isang hadith. Iniulat ito ni Imam Muslim. Man yadkhulul jannata yun'am la yab'as la tabla thiyabahu wala yafna shababahu. Sino mang papasok sa paraiso ay bibiyayaan. Hindi siya makakaramdam ng anumang pinsala rito. Hindi siya malulungkot, hindi siya matatakot, hindi siya mangangamba, hindi siya maiinis, hindi siya magagalit. Puro ano lang, yung kaligayahan lang yung nararamdaman niya sa paraiso. Puro kaligayahan. Hindi raw mapupunit yung kanyang damit, hindi masisira yung damit niya sa paraiso. Kasi syempre, yung damit ng tao sa paraiso, ano yun eh, kumbaga, nananatiling malinis yun, nananatiling maganda. Kumbaga, mabango. Eh dito yung damit ng tao,
Maya-maya lang amoy putok. Amoy ano, lalo na ngayon yung mga synthetic na damit, yung mga dry fit, ano yun kumakapit yung ano dun, yung amoy dun, Kahit labhan mo yun ng labhan minsan nakakapit yung ano dun. Iba pa rin talaga yung natural na cotton, yung cotton na ano. Yung problema lang sa cotton kasi bumibigat kapag ano, napawisan. Hindi siya nag-evaporate agad. Yung synthetic, mag-evaporate yung pawis, kaso yun nga lang, yung amoy, nananatili. Tapos medyo mahal yung may kamahalan yung cotton. Yung ngayon, nakwento ko sa inyo, nabili ko sa Uniqlo. Supima cotton. Sa mga cotton, yun yung kasama sa mga pinakamataas na uri ng cotton. Sinubukan ko lang, na-curious ako 800 pesos. T-shirt lang, sinubukan ko, 800 pesos. Sinuot ko nga. Ay, mano nga, iba nga pakiramdam talaga. Iba yung pakiramdam. Kumpara doon sa mga mumurahing cotton, yung mga Nobo na cotton na t-shirt, Kentucky. Iba yung pakiramdam ng Uniqlo na yun. Iba rin naman yung presyo. 800. So, hindi rin masisira ang kanyang damit. At syempre, hindi mawawala ang kanyang pagiging bata. Mananatili siyang bata habang panahon. Doon sa paraiso. Mananatili siyang bata. Ito yung totoo forever young. Naawa ko, yung kanta na yun, di ba? Uso yun yung kanta na yun, yung forever young. Pag narinig ko yung kanta na yun, nandun ako sa Pure Gold, pinapatugtog yun doon. Nakakaawa lalo yung mga tao. Nangarap silang mabuhay habang panahon. Nangarap sila na maging bata habang panahon. Wala naman silang ginagawa para maging karapat-dapat dito. So nga sa usapin na ito, mustima'u ila nida'il alwi, ar-rabbani alladhi yunadi bihi ahlul jannati ba'da dukhulihim al-jannah, inna lakum an tasihhu fala taskamu abada. So maririnig daw nila ang anunsyo ni Allah, ang kanilang Panginoon na katastaasan doon sa paraiso. Pagpasok nila doon, babatiin sila. Tunay na para sa inyo dito sa dito sa paraiso, para sa inyo dito sa paraiso na hindi kayo na mananatili kayong malulusog at hindi kayo magkakasakit. Dito sa dunya, 'di ba, lagi may sakit yung tao. Lahat ng bahagi ng katawan natin pwede magkasakit 'Di ba? Yung mata mo lalabo, yung ilong mo magkakasipon, yung tenga mo mabibingi. Yung ngipin mo mauubos. Yung dila mo mawawalan ng panlasa. At iba't iba pa. Pero dun wala. Wala. Hindi ka magkakasakit ng kahit na ano. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Na dito sa paraiso mabubuhay kayo at hindi kayo mamamatay kailanman. Wa inna lakum an tashubbu fala tuhramu abada. So dito sa paraiso, bata kayo, mananatili kayong bata at hindi kayo tatanda kahit kailan. So sinasabi nila edad daw ng tao sa paraiso, yung mga nasa 30s, 30 years old, ganun. Yung kasagsagan ng kalakasan at sigla ng tao. Wa inna lakum an tanamu fala tabtaisu abada. Makaranas kayo rito ng kaligayahan ng mga biyaya at hindi kayo makakaramdam ng anumang pinsala kahit kailan. Hingga ito yung katulad na sinabi ni Allah sa Suratul A'raf. Wanudu an takallamal jannata. Ano ba yun? Tilkum pala ito. Wanudu an tilkumul jannata wa uraftumuha bima kuntum ta'malun. At tatawagin sila. Sasabihin sa kanila, narito ang paraiso, ipinapamana ito sa inyo bilang bunga ng inyong mga ginawa. So hindi tayo papasok sa paraiso dahil sa mabubuti nating gawa. Pero yung mga pakikinabangan natin doon, yun ay dulot ng ating mga gawa. Alhamdulillah. So napakainam talaga na makapasok sa paraiso at dapat natin pagsikapan. Inshallah. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.